titingnan mo, malaki talaga ang bahay namin at marami na rin naman kaming mga kasambahay na kasama dito. Oo nga po. Napansin ko po yan. Dadiretsahin na kita. Kailangan ko ng taong kayang mamahala ng lahat tungkol dito sa bahay. At pag sinabi kong lahat, ibig sabihin ayokong maabala niyo pa ako. Ayokong tatanungin pa nila ako kung anong kailangan nilang gawin o bilhin. Naintindihan ko po lahat yan, senyora. Makakaasa po kayong gagawin ko ang lahat. Kapag ako ang kinuha niyo. Ako talaga ang gumagawa nun. Pero dahil buntis ako, hindi maganda ang pakiramdam ko. Sandali nga lang, anong pangalan mo? Ano naman kayang ginagawa ni Lolo Florentino, Papa? Ang tanging alam ko lang ngayon, may kinalaman sa kumakalat na bagong balita. Talaga? Baka ayaw niya munang sabihin para hindi maudlot. Kilala mo naman siya. Minsan mahilig siya sa misteryo. O siya, kailangan ko nang umalis. Kukunin ko pa ang damit ko sa laundry shop eh. Salamat sa almusal. Nako, walang anuman, Javier. Mag-iingat Mahal na ka. mahal kita, Ito tama Papa. ni anak. Mamaya na lang. Mahal kita. Ang lalim ng mga mata mo, para kang puyat. Anong iniisip mo? Wala talaga ako maitatago sa inyo. Kilalang kilala niyo ako. Masama bang pakiramdam mo? Opo, pero ang katawan ko hindi naman. Ang pagkatao ko. Pumunta ako kay Fernando Jose para makita ang anak ko. Dinala nila ang bata sa may park, kaya sumunod ako. At nabuhat ko siya sa mga bisig ko. Nung hawak ko na si Erica, bigla namang dumating si Fedra. At anong nangyari? Ang sabi niya, inutos raw ni Fernando Jose na bawal ko raw malapitan ang anak ko. Hindi si Fedra ang nanay ng anak mo. Sino ba siya sa tingin niya? Sabihin mo, Veronica, may anak ka ba? Meron po. Anong ibig mong sabihin? Namatay? Hindi, kasi nilayo siya sa akin ng papa niya noon. Kung ganon, problema mo na yan. Tinanong lang kita dahil may anak pa akong kailangan kong puntahan ngayon. Senyorita, oras na po para dali ng bata sa pediatrician. Sasama po ba kayo? Ah, hindi. Ikaw nang bahala. Alam mo namang ayoko naririnig ang iyak niya at pagmamarakulyo niya. Kumusta, munting Angel? Ang ganda-ganda niya. Hindi na talaga ako nagtataka na nakita mo si Soledad sa puntod ni Alfredo. Siya ang asawa. Kaya natural lang na pumunta siya doon. Sana matuto ka nang huwag sumulpot kung saan-saan. Hindi ba nagalit ka pa nga sa akin nung hindi ako pumupunta doon? Buti na lang at hindi ako nakinig sa'yo. Ayoko talagang makaharap yang si Soledad Romero na yan. Sa palagay ko, dapat lagyan niyo ng proteksyon yung puntod ng kapatid niyo. Para walang nakakapasok. Ewan ko, siguro tulad ng lock sa may gate niyo. Ako ang magtatago ng susi, ako lang. Nababaliw ka na ba? Hindi ako mag-aaksaya ng pera para sa gusto mong mangyari. Mas makasarili ka pa kaysa sa iniisip ko. At ikaw naman, hindi ka naman nag-iisip. Ang tagal mong nagsilbi sa akin pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kilala. Makinig ka sa akin. Umalis ka na at huwag mong sayangin ang oras ko. Kung yan ang gusto mo, senyora. Naglalakad na ba siya? Medyo nagsisimula na siyang maglakad pero hindi pa siya masyadong sanay. Alcira, umalis na kayo ni Erica. Opo, senyorita. Aalis na po kami. Ang cute naman ng bata. Siguradong ang saya niyo po siguro. Ang mga anak. Ang pinakamalaking biyaya na binigay sa ating mga babae. Masaya talaga kaming dalawa ni Fernando Jose kay Erica. Pero mas lalo na ngayon dahil may madadagdag pa sa amin. Sobrang saya ko po para sa inyo, senyora. Pero kailan ko po kaya malalaman kung tanggap ako? Tawagan mo na lang ako mamaya. Pag-iisipan ko pa. Sige po, senyora. Gagawin ko po yan. Mauuna na po ako.
Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng suportang binigay mo sa akin. At gusto ko ring sanang tanungin ang suggestions mo para mapataas yung quality at serbisyo ko. Fernando Jose, kailangan kitang makausap ngayon na mismo nang tayong dalawa lang.